Water signs, tingnan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais naman pong mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan po natin kung ano ang mensahe para sa'yo. We have I like you. Okay. Meron ba kayong nagugustuhan? Merong nakakagusto sa inyo? Meron kayong gustong bilhin? Tignan po natin. Camera. Okay. Meron dito, meron na kayong matagal gustong bilhin. For some of you, pwedeng gusto nyong bumili ng camera because you have passion for photography. Or gusto ninyong matuto. Ayan. Reminiscing, keepsake, perception, learn from the past. Okay. Meron dito water signs, pwedeng dahil medyo nadala yung iba sa inyo, learn from the past. Ayan, you know your lessons, parang ayaw mo ngayong pumasok sa isang serious relationship. For some of you, hindi naman po lahat sa inyo. Tignan natin kung ano pa yung mensahe. Tignan natin, spirit guide, ayan, baka may makikita kayong crush ninyo ngayong araw na ito. Or pwede rin naman na isang bagay, isang gamit po na talagang nadaan na naman sa wall ninyo, nakita nyo, na parang ang ganda-ganda talaga nun. Gustong-gusto ko talaga siyang bilhin. Tignan natin. Spirit guide, ano pa po ang mensahe natin? Mensahe po natin kay water signs. We have nothing will come of this situation. Ayan. So, pwedeng ito, kung may nagugustuhan talaga kayong tao. Pero di naman kayo gumagawa ng aksyon. Hindi ba? Parang nasa malayo lang kayo. Water signs. Diba? Pinagmamasdan nyo lang yung taong yun. Wala daw mangyayari. Siguro magiging inspired ka, pero yung magkaroon kayo ng relationship, ng conversation, hindi siya mangyayari. Kasi nasa malayo lang kayo. Wala kayong ginagawang aksyon. Even then, ito sa mga gusto ninyong bilhin, diba? Paano nyo mabibili yan kung tinititigan nyo lang? Parang ganito lang din yung sinasabi sa inyo. Nothing will come of this situation. Don't let pride get in your way. So, kung meron naman po ditong medyo magulong sitwasyon, ano ba yung gagawin ninyo? Okay. Kung meron dito, nagpapataasan ba kayo ng pride ng person mo? Nagpapataasan kayo ng pride ng mga taong involved dito sa sitwasyon? Communication is key. Need nyo daw mag-usap. Ayan. So, yan po yung pinakakailangan ibaba ang pride. Alam mo, halos same kayo ng energy ni fire signs. Baka may ka-deal kayo na fire signs. Ayan. So, okay, some of you meron nga. Kasi we have full moon in Leo and meron tayo ditong new moon in Gemini. So, pwedeng air signs at saka fire signs yung ka-deal ninyo, water signs. Tignan natin ano pa po ang mensahe. Pwedeng merong gusto makipag-usap sa inyo dito or gusto nyong kausapin. So, don't let pride get in your way. Lalo na kung alam niyo water signs, na meron din naman kayong pagkukulang doon sa sitwasyon. Ayan. And kung feeling nyo naman wala kayong pagkukulang, pwedeng hindi nyo nakikita. Ayan. Na meron pala. Na meron palang pwedeng may na-offend ba kayo? Ganyan. Paano nyo nga ba yan malalaman? Kausapin nyo yung taong involved doon sa sitwasyon na kinakaharap po ninyo. Mahirap kapag ang kakausapin ninyo ay yung mga taong wala namang kinalaman. Di nila magiget yung point ng taong ito nagtatampo sa'yo, ganyan. We have here, offer your love. Ayan, sinasabi nga po sa inyo dito. It is there someone in your life who could benefit from loving kindness? Meron daw ba? The gesture doesn't have to be big. Send an email, pick up the phone, pop up by for a visit, or order a bouquet of posies. Let this person know that you're thinking of him or her. When we offer love generously, that caring energy comes back to us tenfold, while also lifting us up in the process. Reach out and offer your love today. Ayan po. Baka meron ka talaga ditong gustong kausapin. Kausapin mo na. Ayan. Para no regrets. Water signs. Kung meron kayong, di ba, lagi kayong busy, ganyan, tas meron kayong nakakaligtaan na i-message, gusto nyong kausapin or gusto nyong kamustahin yung tao na yon,
Kala lang, siguro sumasagi sila sa isipan mo, water signs, gusto mong kausapin, pero dahil wala kang time, o kaya naman nahihiya ka, hindi mo siya ginagawa. So, kung meron po kayo naaalalang tao habang nanonood kayo, ayan po, i-message nyo na po yung mga taong yun. I-message nyo na yung tao na naiisip ninyo ngayon. Huwag na kayo mahiya, mga musta lang po kayo. Okay na yon. Depende na sa tao kung magre-reply siya or hindi. Tignan po natin ano pa ang mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin for water signs, Cancer, Pisces, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. At least you do your part. Tsaka, kasi baka nag-overthink yung iba sa inyo. Yan. Malay nyo naman mag-reply yung taong yan. Tignan natin, Spirit Guide, ano po ang mensahe natin? Mensahe po natin. We have Ace of Swords, we have the Moon. So may kalinawan na mangyayari dito. Justice. Mukhang about to sa kontrata mo pagdating sa trabaho. Baka may renewal of contract na magaganap. May pirmahan dito. Yung iba po sa inyo na naghahanap ng trabaho, pwede po na magkakaroon na kayo ng trabaho ngayong araw na ito. Ayan no, mukhang may pipirmahan kayo dito. Pero make sure lang po na hindi kayo talo dito sa pipirmahan ninyo, water signs. Kasi tignan mo parang, kailangan very clear lahat. Kung meron po kayong hindi naiintindihan, make sure na itanong nyo po kung ano ba yun. Ano ba yung ibig sabihin nun. Ayan, para maintindihan nyo po. Kasi mahirap yung pipirma ka lang, tapos di mo naman pala naiintindihan kung ano ba yung pinipirmahan mo. We have Six of Rods. Kasi nadadala ka ng emosyon. Kaya parang, okay na to. Nagtitiwala ako. Six of Rods. Meron tayo ditong Nine of Swords. Pagdating po ito sa iyong negosyo. And we have Temperance. Okay. Malayo na po yung narating ninyo. Malayo na yung nilakbay ng business ninyo. Meron ditong mga times na nalugi kayo. Pero nakabangon pa rin kayo. Sinasabi lang ni Universe dito is, mahalin mo talaga yung negosyo mo. And, ano nga ba yung dapat mong gawin dito? Kasi po, kunwari may business kayo. Tapos, lahat talaga ng gastos ninyo, dyan yung kinukuha. Medyo mahirap, diba? Paikutin. Kasi, nababawasan. Parang hindi kayo nakakapagdagdag dun sa puhunan. Ang gawin nyo po, if meron namang tao sa bahay po ninyo, nakasama ninyo sa bahay, na kumikita, ang gawin nyo po is, ayan, bayaran nyo talaga yung mga kinukuha ninyo doon sa inyong business para mapaikot ninyo yung puhunan po ninyo. At saka may tubo kayo. Kahit sabihin natin na family members mo naman yung kukuha, nanay, tatay mo, mga kapatid mo, anak mo, asawa mo, hindi na dapat sila na magbayad. Hindi po, dapat magbayad sila. Ayan, kahit kunwari yung pambaon ng anak po ninyo, kinukuha ninyo sa business ninyo. I mean, doon talaga sa business nyo talaga ha. Dapat bayaran pa rin. Para makita nyo, magkano ba yung kinikita ninyo? Magkano na ba yung kinita ninyo? Ayan. So, medyo may nai-stress po dito. Pwede po na may mga bayarin kayo pagdating sa inyong business at magbabayaran na. Ayan, nai-stress yung iba sa inyo. Paano nyo po ba? Paano nyo po ba mababayaran yan? Paano nyo ba papataasin yung sales ninyo? Sabi nga, don't let pride get in your way. I-advertise nyo po yung business ninyo. Kasi kayo din naman po yung magbe-benefit dyan, hindi naman ibang tao. Ay sabihin natin, yes, magbe-benefit din sila. Depende dun sa bibilhin nila sa'yo. Pero mas ikaw yung magbe-benefit dito. Kaya i-market mo yung business mo. Huwag kang mahiya. Post ka ng mga, diba? Ayan, or magdagdag ka dito ng source of income. Yung iba sa inyo, kung meron kayong tindahan, meron kayong shop, mag-offer kayo ng GCash, yung cash in, cash out, ganyan. Maliit lang yung kita. Ito kasi yung iba sa inyo. Huwag kayo yung tipong, ay, magbebenta na lang ako. Dapat yung malaki na yung tubo. Kasi pwedeng dito kayo kikita. Dito kayo mas kikita dun sa maliit. Yung pabarya-baryang kita. Pero pag naipon po, napakalaki. Mas malaki pa dito sa ine-expect ninyo na malaki yung kita ninyo o isang product. Pero napakatindi ng kaya ninyong kitain. Pero itong maliit na to, baka hindi nyo pinapansin. Ito pala yung magbibigay sa inyo ng mas komportableng buhay. So, tignan po natin ano pa ang mensahe. Spirit guide. Mensahe po natin. Tapos, ayan, kunwari may bumibili sa'yo, may mga clients ka, kamustahin mo naman sila. Uy, kamusta ka na ngayong araw na? Kamusta yung araw mo? Ganyan. Makipag-communicate ka sa kanila. By that way, matatandaan ka nila.
Tignan natin. Pagdating naman sa kaperahan, we have King of Rods. Pwedeng may hinihintay kayo dito. Queen of Pentacles. So, nagtutulungan yung iba sa inyo. Kayong mag-asawa. Ayan po. So, meron tayo ditong the Star. So, efforts ang nakikita ko dito pagdating sa inyong kaperahan. So, pwedeng parehas nga kayo nagbibigay dito ng person mo. Pagdating or ng mga tao sa bahay ninyo. Water signs. Ayan. So, meron dito parang meron kayong gustong bilhin. Matagal na. Ito yung energy na lumalabas dito eh. Ayan yun, no? Same energy siya. Yun yung nakikita ko dito. So, ayan po, pwedeng mabibili nyo na talaga siya. Konting ipon na lang, konting push na lang, mabibili nyo na yung isang bagay na gustong-gusto nyo talaga. Water signs. Ngayong araw na ito. Tingnan po natin. Meron din ako nakikita dito na namimili ng mga accessories. Hindi ko alam kung saan ba yung mga accessories na yan or pang design na yan. Meron din magpapakulay ng buhok. We have Page of Cups pagdating sa relationship, sa love life. We have 9 of Cups. So, marami naman sa inyo dito. Oh, happy naman kayo pagdating sa relationship. Tingnan natin to. O yan, Knight of Cups. Mukha nga, ayan, don't let pride get in your way. This could be you. Water signs. Ayan po, pwedeng i-message mo na yung person mo. Makikipag-usap ka na sa kanya. Alam mo, kung meron kang kakausapin ngayon, nakangiti yung taong yun. Siguro kasi na-expect niya talaga na, lalapit ka, ina-expect niya na magkakausap ulit kayo. Alam mo yung parang hinihintay ka lang din naman talaga niya. Ayan. Tignan natin. So, parang light lang yung magiging usapan ninyo. Na parang, wag mo nang intindihin yon. Nakalipas na yun. Okay. We have the Golden Mirror. Ayan. One-sided relationship, self-absorbed, narcissist. Some of you are dealing with a narcissist. Ayan, so mag-ingat din kayo dun sa pinapakita ng taong ito, ng person ninyo, kasi pwedeng nagbabalat kayo. Meron dito. Parang, lagi niya na lang ginagawa yan. Ang nangyayari dito, parang sa huli, ikaw pa yung may kasalanan. So, pag ganyan yung laging sinasabi sa inyo ng person ninyo. Nako, mahirap yan. Kasi, hindi ba, alam nyo na, sabi natin, may kasalanan din kayo, pero pwedeng mas matindi kasi yung ginawa ng person mo. Ayan, pero ang sa huli, kayo yung nasisisi dito. Kayo pa yung may kasalanan. Ayan, one-sided relationship. Ayan, baka magkaaminan na kayo dito. Ano ba talaga? Mahal ka pa ba niya? Or mahal mo pa ba siya? Water signs. Will this relationship work out? Kaya pa ba? Kaya pa bang ilaban? Yan lang po. Maraming salamat. Ingat kayo always. Bye-bye!